Magandang umaga po, Dr. Israel from PhilHealth. Hello, good morning. Good morning, Manong Ted, and good morning also, DJ Chacha. Good morning po sa ating lahat. Oh, sir, may mga kumakalat na balita no na talagang naglabas na ng video, mga katunayan itong Medusa na meron talagang mga certain documents na hawak sila na nakuha nila from PhilHealth, personal information. Meron din daw pong mga ID at pictures. Gaano po ba ito katotoo? Well, sa ating nakikita nga po at ito ay galing na rin po sa mga reports from the dark web na nabanggit po ninyo ay meron nga daw pong mga especially mga personal information ng ating mga empleyado dahil mukhang ang pinanggalingan po nito ay yun pong mga workstations ng ating mga or computers ng ating mga employees. No, meron din daw po nga pong ilan ng mga data tungkol sa internal memo, merong mga payroll na nadudoon din po. But again, ang tinitingnan din po natin is well, mukhang meron nga pong mga records na nag-leak natin, but for our members' information and hospitalization, ay mukhang ang tingin po rin po natin ay intact naman po at hindi naman po nagalaw yung ating database. So, iba po yan sa sinasabi ng NPC, si Ma'am Roren Chin, na ang sinasabi po niya, hindi pa sigurado sa ngayon kung ito ay sa mga empleyado o members ng PhilHealth. Kasi ngayon, ang sinasabi nyo, mukhang sa miyembro ulit. Yun pong mga ibang IDs po na nadudoon ay talaga pong sa mga empleyado po namin. Oo. At kilala po natin yon. However, there are also some records po na kasama po yung sa mga members natin. Kasi di ba yung ating mga employees, they are using their computers for the daily routine work and all. So meron po mga data doon na maaaring nakuha na with regard to our members. So sa dark web po, sir, sinasabi natin na meron din talaga nitong mga information, IDs and photographs ng members. Yes, meron din po na nadudoon at hindi rin po natin alam kung gaano kalaki o gaano kalawak ang maaaring nakuha po ng mga criminal minds o ng hackers po na gumawa nito sa atin. Aside po dito, ano pang ibang information ang inirelease nila sa dark web? Well, gaya po ng mga IDs, meron din daw pong mga copy ng passport, may mga lumang pictures, may mga parang records of decisions ng mga cases, may mga payroll po. So, yun po mga ganun ang nadudoon. Iba-ibang klase ng sensitive information. Yes. Ano pong plano ng PhilHealth matapos pong panakot pa rin po ba na inilalabas hanggang ngayon ang Medusa na meron pa silang ibang private or sensitive information na ilalabas? Well, nagtapos na po yung kanilang 10 days na binigay sa atin na palugit para magbayad ng ransom na tinatawag na $300,000 at hindi nga po natin ito binayadan at ang sabi po nila, siyempre, kung hindi daw po tayo magbabayad, ay ilalabas nila yung mga data na nakuha nila at mukhang unti-unti nga po nilang inilalabas na ito. Kaya po kami ay nagpalabas na rin ng urgent notice to the public that maaaring meron po mga nakompormiso na information. And so, kung ganun po at meron silang makita or malaman na any changes with regard to their accounts ay medyo dapat maging careful na po tayo o magkaroon ng precautionary measures at maging vigilant. At katulad po ng ating palagi ang sinasabi, baka kailangan po nating magpalit ng ating mga passwords para po hindi magamit yung ating personal data for any criminal activity. So there's a possibility na yung mga nakalabas po ngayon sa dark web madadagdagan pa? Yes. Opo, at hindi natin alam kung gaano kalawak because again, hindi po natin alam kung gaano kalaki ang records na nakuha or na nanakaw nito ang ating Medusa na tinatawag. Last time kausap po namin mula sa tagapagsalita po mula sa DICT at nabanggit niya po sa amin na nung panahong nangyari po itong hacking expired po ang antivirus ng PhilHealth, Okay. sir. Oo, at ngayon nga nakarating po ito sa NPC, sa National Privacy Commission, at mukhang magkakaroon po ng investigasyon sa negligence nitong nangyaring hacking po na ito. Paano po ba ang sistema ninyo sa PhilHealth, sir? Doon sa pag-renew ng antivirus? Opo, yung pong sa antivirus natin,
ang sinasabi po is nag-expire siya ng May. And so, kasi po yun ay for renewal. However, nagpalabas po ng resolution ang GPPB na hindi na pwede ang renewal after 3 years. So, we had to do another procurement. So, the plan really is renewal. Pero dahil meron nga pong bagong pinalabas na ruling ang GPPB na hindi na pwede ang renewal, so we had to procure. Kaya po, yung pong procurement ng antivirus natin is undergoing, and actually ito po ay I think nasa awarding na, notice of award. Yun naman pong pagdating sa NPC is from the start, ay in-inform na rin po natin ng NPC at ito po ay dahil requirement po na dapat within 48 hours ay ma-report sa NPC kung merong mga data breach or data leak na nangyayari. So ito po ay sinabi na rin sa atin at sinabi na rin natin sa kanila. At noon pong siguro around 3 or 4 days ago ay nagsimula na po ang kanilang investigation sa amin. Nanghingi na po sila ng mga documents, and yes, tinitingnan po nila kung ano ang nangyari talaga dito sa pangyayaring ito, at tinitingnan din po nila kung talagang merong negligence ang corporation or negligence ang ating mga ilang empleyado pagdating po sa mga pangyayari na ito. So, nung time nga po, base sa pagkaka-explain nyo, tama po, no? Nung time na nangyari ito, talagang expired yung antivirus, nasa procurement stage, kaya Yes. hindi na ihabol yung pag-end nung subscription nyo doon sa antivirus. So, Yes, wala pong suggestion from your technical team, yung mga nag-handle po nito inside or from the third-party group na bumili muna pansamantala ng mga antivirus na Actually, ang pagbili po natin, lalo na't nasa gobyerno, ay kailangan talagang dumaan sa procurement process. So, bumibili po talaga kami following the strict rules ng procurement. Yes po. Kaya po, nagtagal nga ng ganon is dapat ay for renewal na siya. However, biglang merong bagong resolution ang GPPB na hindi na pwede ang renewal. So we had to procure another one. So you're saying that there na hindi, sorry sir, I just have to ask this straight, no? Yes, So yes, sir. kasi bilang taong gobyerno at yung mga matatagal na po dyan, alam na po ang procurement process, no? So dapat talaga dyan, you think ahead, no? Kasi nga napakahaba ng proseso, matagal yan. So ang sinasabi po ninyo na wala namang usapin doon ng pagkukulang kung hindi nagbago ng panuntunan itong government procurement service na ito system, kaya kayo hindi nakakuha ng bagong security antivirus dito po sa inyo pong IT department. Inabutan po kami ng bagong resolution ng GPPB na hindi na pwede yung renewal after 3 years but rather a procurement. Kaya po ginawa po namin itong procurement process alinsunod na rin sa mga patakaran. So, yun nga lamang po, nagkataon siguro na during this time, kung kailan vulnerable ang ating system, ay saka naman po tayo nagkaroon nitong information security incident na ito. Sige po. So, dito po sa pangyayaring ito, ang inyo pong sinisisi, if I may use the word, ay ang pagbabago sa procurement process tungkol po dito sa pinagbawal na po ang renewal. Hindi ho ba, pagkakaalam ko sir, matagal na pong panuntunan yon kapag 3 renewal ka na, magpo-procure ka na ng bago? Actually po, hindi naman po natin sinisisi. Nagkataon lang na inabutan po tayo ng resolution na yon. Kung kaya kailangan po nating gumawa ng panibagong pamamaraan ng procurement. Sige po. Sige. So, Doctor, ano ho ba talaga itong nangyari? No? Kasi nga, nagkaroon kayo ng urgent notice, Oktubre 2 po ang inyo pong, advertisement. Binasa nga po namin ito sa Himpapawid. And then the following day, nag-clarificatory statement kayo. So dito ho, lalo hong nagkaroon nga ng doubt ang publiko. Gaano ho katotoo ito pong sitwasyon na nung una, sinasabi po ninyo,
At this time, we believe the following types of data, among others, were compromised. Meaning, nangyari na. Di ho ba? Name, address, date of birth, sex, phone number, and PhilHealth identification number. And then the following day, nagsabi na naman po kayo na intact and completely unaffected ito pong sinasabi ninyo na mga members' private information. Yes, sir. Kami po yung nalilito, sir. Opo. Apo. Gaya po ng ating sinasabi, upon our investigation, yun pong ating mga database which contains our members' data and medical information ay intact naman po. So, with regard to those items po, ay mukhang hindi naman po siya nag-leak or na-compromise. However, may mga records po na nadudoon sa computers or workstations ng ating mga empleyado na siyang maaaring nakuha nitong Medusa na ito na siyang ipinapalabas po ngayon dun sa ating sa dark web na sinasabi. So yun pong mga yon, because of course our employees are doing their daily job with regard to research and all. So meron pong maaaring mga data na nadudoon na yun po yung nakuha or maaaring nakuha nitong Medusa na ito na maaaring yun po yung na-compromise. Sir, nag-meeting na ho ba ang PhilHealth Board rito sa bagay na ito? Actually, na-i-report na po natin kaagad ito sa ating risk committee of the board and kahapon po ay nagkaroon din ng board meeting at napag-usapan din po ito. Okay. Ano po napag-usapan po nila? Meron na ho ba? Go ahead, sir. Sir, sorry, hindi po ako privy kung ano po ang napag-usapan pagdating po doon sa board. But if ever po na meron pong magiging desisyon ay kailangan ipaalam sa publiko, ito po yung ating ipapaalam. Opo, sige po. We appreciate that. Doktor, dito po ngayon pa lang may sinasabi na ang NPC na mga posibilidad ng pagpapabayad ng multa kung meron nga po daw mga pagkukulang o kapabayaan dito. So, theoretical lang po naman, hindi ho namin sinasabi na baka nga yun na maging desisyon. Pero kung sakasakali ho bang pagmultahin nga kayo ng 5 milyong piso dito po sa pangyayaring ito, sino magbabayad nun? Yung bang mga empleyado o taong nagpabaya o ito ibabawas po sa mga contribution ng miyembro? Well, titingnan po natin kung ano yung magiging desisyon ng NPC, kung sino po halimbawa ang sasabihin nila na mayroong pagkukulang at kung halimbawa po ay ito ay ang mga empleyado, so titingnan natin kung paano matutulungan ng mga empleyado natin. Kung ito naman ay ang korporasyon, of course the corporation will have to answer for it. But at the end of the day po ay kung ano man ang magiging decision po ay tayo po ay tatalima o susunod dito. Okay, sige po. So sir, doktor, sa ngayon po, kumusta na ang lahat dito po sa inyong IT as in general terms? Well, with regard to our operations po, naibalik na po natin ang halos 6 na external systems kung kaya't gumagana na po muli ang ating operations online. So meron na lang po kaming 2 external system na hindi pa na ibabalik and hopefully before the weekends ay matapos na po natin ito. So ngayon po ay medyo bumabalik na ng konti sa normal ang ating operasyon pagdating po sa ating mga external stakeholders. Okay, at ang ating naman pong IT sa ngayon ay patuloy po ang ating plano to digitalize. Actually, mas nagiging mahigpit po ngayon ang pagpaplano because of the thing that happened actually with this Medusa. Opo, sige po. So Dr. Pargas, sana po hindi ko kayo magsawa po sa aming tawag kasi importante po ito na napapakinggan po namin mismo ang panig po ng PhilHealth para mapayapa po ang kaisipan po ng ating mga miyembro. Opo, anytime, Manong Ted. Magandang umaga rin po sa pagkakataon and thank you very much. Opo, thank you po. Si Dr. Israel Francis Pargas, siya po ang spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.